Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Malayang makapangyarihan. Kabanata 601 ta Kabanata 610. Kabanata 601. Umalis ka. Walang nakinig sa kanya. Ang mga tao ng water cloud ay tumayo nang hindi gumagalaw tulad ng mga haligi. Pinalibutan nila ng mahigpit ang buong winehouse. Sa oras na ito, isang matandang boses ang narinig. Vanny, huwag mong sayangin ang lakas mo. Hindi ka nila bibitawan. Sa gitna ng mga tao, isang matandang lalaki ang nakaka-relax na pumasok sa loob sa tulong ng isang tungkod. Siya si Lucius Waters, ang may-ari ng water cloud. Kumunat ang noo ni Vanny. Master, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Nawalan ka ng halaga. Pwede ka nang mamatay. Agad na nakaramdam ng panghihina si Vanny. Eksaktong nahulaan ni Thomas ang mga salita ni Lucius. Pero bakit? Natarante siya ng magtanong, Guro, nagawa ko na ang sinabi mo. Bakit gusto mo pa akong patayin? Ngumisi si Lucius. Kung hindi dahil sa iyo, pumunta kaya si Thomas sa South City? Dadalo ba si Thomas sa bola? Dahil lang sa'yo kaya naging ganyan ang anak ko, hindi ba dapat mamatay ka? Ang ilan ay ganoon. Kung gusto nilang parusahan ang isang tao, maaari silang laging maghanap ng mga dahilan. Walang imak si Vanny. Isa lang siyang dancing girl na minamanipula. Sa simula, ginawa na lang niya ang lahat ayon sa sinabi ni Lucius at Caleb. Wala siyang sariling iniisip. Pero kahit ganoon, kailangan pa ba niyang pasanin ang responsibilidad? Ito ay ganap na isang aksyon upang ilabas ang kanilang sama ng loob. Hanggang sa sandaling napagtanto ni Vanny kung gaano siya kaliit. Sa mga mata ng malalaking kuha, siya ay isang kasangkapan lamang na ang pag-iral ay hindi mahalaga. Kung napagtanto nila na siya ay nagkasala, kung gayon siya ay tunay na nagkasala. Kahit na hindi siya nagkasala, siya rin ay itinuturing na nagkasala. Iklik. Pinitik ni Lucius ang kanyang mga daliri. Agad namang lumapit ang isang lalaki, at pinisil niya ang mga balikat ni Vanny kaya napaluhod siya sa lupa. Pagkatapos, lumabas sa gilid ang isang lalaking may dalang bote ng gasolina. Inabot niya para tanggalin ang bote, at ibinuhos niya ang buong bote ng gasolina sa katawan ni Vanny. Mula ulo hanggang paa, binuhusan ng gasolina ang bawat parte ng kanyang katawan. Masyado silang malupit. Gusto nilang sunugin ng buhay si Vanny. Walang pag-asa na tinitigan ni Vanny si Lucius. Master, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko, basta kaya mo akong palayain. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Umiling si Lucius. Kung ililibre kita, paano ko haharapin ang anak ko na naging baldado ngayon? Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Gaya ng sinabi niya, naglabas siya ng sigarilyo sa bulsa ng coat niya at nilagay iyon sa bibig niya. Pagkatapos, kumuha siya ng lighter at sinindihan. Bawat kilos ay napasigaw si Vanny nang walang pag-asa. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng gasolina. Kung siya ay matamaan ng isang piraso ng upos ng sigarilyo, siya ay agad na sisindi sa apoy, at hindi siya maliligtas. Nang tingnan ni Vanny si Lucius na nakaka-relax na humihit-hit ng sigarilyo, sumigaw siya ng malakas at sinubukan niyang labanan. Ngunit, malakas siyang idiniin ng dalawang lalaki sa lupa. Isa lang siyang mahinang babae. Paano siya makakatakas? Sa ganitong sitwasyon, bahagyang napabuntong hininga si Thomas. Kinuha niya ang kanyang tinidor upang kunin ang isa pang piraso ng steak at inilagay sa kanyang bibig. Dahan-dahan niya itong hinuya. Kumain siya habang sinasabi, hindi ka dapat makipagtulungan sa isang mapanganib na tao. Vanny, I told you na hindi mo mapagkakatiwalaan ang water cloud. Walang pag-asa ang iyak ni Vanny. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang water cloud, ngunit ano pa ang magagawa niya? Isa lang siyang mahinang babae. Paano siya makikipagkumpetensya sa napakalaking water cloud?
Anong gusto mong gawin ko? Ano pa bang magagawa ko? Puno ng kawalan ng pag-asa ang tono ni Vanny. Naghihintay lang ako ng sagot mula sa iyo. Seryosong tinitigan siya ni Thomas. Gusto mo bang bumalik sa Southland District at bumalik kay Ryan? Kabanata 602. Sa sandaling iyon, naalala ni Vanny ang mga masasayang pagkakataon na kasama niya si Ryan. Magkasama silang sumayaw, tumingin sa mga bulaklak ng magkasama, at tumakbo sa nyebe. Ang mga panahong iyon ang pinakamasayang pagkakataon sa buhay niya. Kung maaari, syempre, gusto niyang balikan ang hindi malilimutang masayang panahon na iyon. Oo, oo. Inangat ni Vanny ang kanyang ulo at sinabing, payag akong bumalik. Gusto kong bumalik. Nang ang mga tao ay nakatagpo ng panganib, alam nila kung ano ang pinakadesperado nila. Kinasusuklaman ni Vanny si Ryan, pero mas mahal niya si Ryan. Humalaklak si Lucius. Sa tingin mo, makakabalik ka kung gusto mo. Ang lugar na ito ay South City. Kung gusto ng Water Cloud na parusahan ang isang tao, magagawa natin ito. Oo, nasa kamay na siya ni Water Cloud. Bakit pa niya sinabing babalik siya? Kung makakabalik si Vanny, matagal na siyang nakabalik. Hindi pwede. Hindi niya magagawa iyon. Muling nasira ang munting pag-asa na lumiwanag. Masakit niyang ibinaba ang ulo at humagulgol. Maaari kang mamatay ngayon. Hinagis ni Lucius kay Vanny ang hindi natapos na sigarilyo. Sa sandaling dumampi ang upos ng sigarilyo sa anumang parte ng katawan ni Vanny ay agad itong sisindi. Ilang pulgada na lang ang layo ni kamatayan sa kanya. Sa kritikal na sandali na ito, isang tinidor ang lumipad sa hangin na may malakas na tunog, at tumpak nitong natusok ang sigarilyo kaya direktang pinalipad nito ang hindi natapos na sigarilyo at naipit sa dingding. Bang! Nagbutas ang tinidor at sigarilyo sa dingding. Naramdaman na lang ng lalaking nakatayo sa tabi ng tinidor ang pag-ihip ng hangin, at bakat ang pisngi nito. Pagkatapos, umagos ang dugo. Kung ngayon lang nalihis ng kaunti ang tinidor ay nawalan na siya ng buhay. Ano? Lumingon si Lucius at tumingin kay Thomas. Nakita niyang kulang ng isang tinidor ang lamesa ni Thomas, ibig sabihin, ang tinidor kanina ay hinagis ni Thomas. Ngunit, ang bilis, katumpakan, at lakas ay masyadong nakakatakot, tama ba? Makakamit kaya ito ng isang tao? Ito ay ganap na isang martial art na ipinakita ng isang natatanging manlalaban sa mga nobelang superhero. Nagpaputok din si Hawkeye ng mga pana sa kanyang target, tama ba? Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Nagsalita si Lucius na may malamig na tingin. Thomas Mayo, sa tingin mo ba mapoprotektahan mo siya? Hindi siya sinagot ni Thomas, sa halip, tinanong niya, sa tingin mo ba mapapapatay mo siya? Parang mayabang siya. Sa harap ng may-ari ng Water Cloud, si Thomas ang una at nag-iisang nakapagsalita ng napakayabang. Natawa si Lucius dahil sa saya. Thomas, nakakabilib talaga ang tapang mo. Napakagaling mo ring lumaban. Sa totoo lang, kung hindi mo sinaktan ang anak ko, nag-aatubili akong patayin ka. Gusto ko talagang makatrabaho ka. Pero hindi pwede. Dahil naglakas loob kang saktan ang nag-iisang anak ko, wala na ang buhay mo sa mundong ito. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo. Paano mo mapoprotektahan ang babaeng ito? Kalmadong nagsalin si Thomas ng isang baso ng alak, at uminom siya habang sinasabing, sabi ko naman sa iyo, wala kang magagawa sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi mo subukan ito at makita? Sinenyasan ni Lucius ang kanyang nasasakupan gamit ang kanyang tingin. Agad na nagtaas ng punyal ang subordinate na iyon at tumusok sa likod ni Vanny. Paf! Isa pang tinidor ang tumusok sa palad ng lalaki. Bumagsak ang punyal sa lupa kasabay ng isang kalabog, at ito ay napakasakit na siya ay napahiyaw ng malungkot. Si Thomas ay talagang magaling sa pakikipaglaban. Tinitigan ni Lucius si Thomas, at ngumisi ito. Magaling ka talaga, pero ano? Hindi ka magaling. Ang iyong galaw ay maliksi, ngunit wala kang talino. Paano ka naging kalaban ko? Sabihin ko,
Nalasan ko talaga ang alak na nainom mo. Ngayon ka lang mamamatay. Lalong umiyak si Vanny. Kabanata 603. Iyon din ang naitulong niya kay Lucius. Nilason niya ang alak para mawala si Thomas sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung narinig ito ng isang regular na tao, mawawalan siya ng pag-asa, ngunit hindi narinig ni Thomas. Siya scoffed na may paghamak. Nagpumilit pa rin siyang kumilos habang nag-refill ng isa pang baso ng alak. Oh, sinabi mo bang nilason mo ang alak? Pero bakit okay pa ako ngayon? Sa oras na magsalita si Thomas, ininom pa niya ang lahat ng alak ng pag-alit bago siya muling nagpuno ng isa pang baso. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ni Lucius. Oo, mula ngayon, nakainom na si Thomas ng mga 5 baso ng alak. Pero, bakit naging okay siya? Nakatayo pa rin siya ng maayos ngayon. Pilit niyang sinusuportahan ang sarili niya. Imposible naman. Hindi pinapakita ng kalagayan ni Thomas na pilit niyang ay nalalayan ang sarili. Bukod dito, napakalakas ng gamot na iyon, kaya imposibleng suportahan niya ng husto ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi niya malalaman kung paano may kukumpara ang mga gangster na ito sa mga natamo ni Thomas sa mga kasanayang medikal. Sa sandaling itinaas ni Thomas ang baso ng alak, napagtanto niya na tiyak na may mali sa alak. Kaya naman, inihanda ni Thomas ang kanyang sarili ng maaga. Gumamit siya ng mga karayom para maalis ang lason para hindi masugatan ang kanyang katawan. Kahit na pag-usapan niya ang tungkol sa isang kahangahangang operasyon, walang sino man ang makakaunawa, lalo pa na hindi nagpaliwanag si Thomas. Si Lucius ay mukhang naguguluhan, at hindi niya ito maintindihan. Kahit ayos ka lang, so. Pagkatapos ay ikanaway ni Lucius ang kanyang kamay. Patayin siya. Agad na sumugod ang isang subordinate, ngunit naghuhukay lang siya ng sariling libingan. Ang naghihintay sa kanya ay kamatayan lamang. Hindi siya nilinggan ni Thomas. Casual niyang ibinaba ang walang laman na bote at binasag iyon sa ulo ng lalaki. Sa isang iglap, nabasag ang bote, at nahulog ang lalaki sa lupa. Tinapakan ni Thomas ang katawan ng lalaki at sinabing, ito na ba ang lawak ng kakayahan ng water cloud? Huwag kang mayabang. Lahat, sama-samang sumulong. Sa sandaling ibinigay ni Lucius ang kanyang utos, lahat ay sumugod ng sabay-sabay. Ngunit kahit gaano pa karami ang mga paro-paro, paano nila naapula ang nagngangalit na apoy? Lahat sila ay magiging abo ng apoy. Isang subordinate ang natalo, habang si Thomas ay nanatiling hindi nasaktan. Ang kanyang nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban ay nagdulot sa kanila ng pagkabigla. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak sa lupa ang grupong ito ng mga subordinate, at wala ni isa sa kanila ang nakabangon muli. Samantala, umiinom pa rin si Thomas ng alak at kumakain. Hindi man lang siya nasaktan. Ni hindi naririnig ng mga tauhan mo ang mga suntok ko, casual na sabi ni Thomas. Haha, inaamin ko minaliit kita. Ngunit Thomas, sa tingin mo ba ay mahusay kapag katapos talunin ang mga taong ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sila ay isang maliit na bahagi lamang ng water cloud. Kinuha ni Lucius ang phone niya at tumawag. Pagkatapos, isa pang grupo ng mga tao ang sumugod kaagad. Marami pa akong manpower. Thomas, iniisip ko kung kailan mo matatapos ang pakikitungo sa kanila. Kahit talunin ka nila, mapapapagod ka rin nila. Pagtingin sa malaking grupo ng mga tao sa labas, tumanggo si Thomas. Oo, ang daming tao. Para silang gubat ng mga puno. Sayang ang energy ko kung hawakan ko sila mag-isa. So, hihingi ako ng mga katulong. Casual na kinuha ni Thomas ang kanyang telepono at pinindot ang isang button bago siya muling umupo sa upuan. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo, wala man lang gumagalaw. Ngumisi si Lucius at sinabing, Thomas Mayo, ang galing mong magpanggap. Walang darating at ililigtas ka ngayon. Patayin siya. Ngunit nang sumugod ang isang malaking grupo ng mga nasasakupan, isang aksidente ang nangyari. Nanginginig ang lupa, at naramdaman ang kalupitan.
May mga taong dumarating. Kabanata 604. Ang mga taong hindi sumugod ay tumigil. Lahat sila ay tumalikod at tumingin sa labas ng winehouse. Lumingon din si Lucius at tumingin. Nagsimulang lumabo ang langit. Sa simula ay napakalinaw, ngunit natatakpan ito ng maraming ulap sa oras na ito. Nagbago na ba ang panahon? Habang nalilito si Lucius, bigla niyang naramdaman na yumanig ang lupa. Lindol. Hindi ito mukhang. Napatingin ang lahat sa paligid, at hindi nila alam ang nangyari. Ngunit, sinabi sa kanila ng katotohanan kung ano ang nangyayari sa lalong madaling panahon. Maya-maya, dumating sa labas ang isang malaking grupo ng mga maskuladong lalaki. Ang lahat ay mahusay na sinanay, at ang kanilang mga titig ay naglalabas ng kalupitan. Marami sila, at hindi makita ang pagtatapos ng pila. Kapangyarihan ng makapangyarihan ang ipinagmamalaki ni Thomas. Ang grupong ito ng mga nasasakupan ay sumama sa kanya upang patayin ang mga kaaway sa kanlurang baybayin, at sila ay may di matinding espiritu. Maaari pa nilang alisin ang mga nakakatakot na kaaway sa kanlurang baybayin, pabayaan ang mga hamak na gangster na nasa harapan nila. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Lucius. Sa wakas ay nakaramdam ng takot ang matandang tusong ito. Siya ay naging malupit sa water cloud sa loob ng maraming taon, at naisip pa niya na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Paano niya malalaman na palaging may mas hihigit sa kanya? Natural na masasabi ni Lucius kung gaano kahusay ang mga taong ito. Hindi lang sila magaling. Dumating sila sa isang malaking bilang. Ang isang lobo ay hindi maaaring talunin ang isang leon, at ang isang lobo ay hindi maaaring manalo laban sa isang grupo ng mga leon. Nang ang isang lobo ay nakipaglaban sa 100 leon, ano pa rin ang inaasahan mo para sa pagtatapos? Si Lucius, sa sandaling ito, ay karaniwang nahaharap sa ganoong sitwasyon. Buti na lang kung nagawang apihin ng kanyang mga gangster ang mababait na tao, pero magiging fairy tale para sa kanila ang paghawak ng napakalaking grupo ng mga tropang bihasa. Lumingon si Lucius at tumingin kay Thomas. Sino ka? Kinuha ni Thomas ang baso ng alak at humigop. Hindi na kailangang malaman ng isang patay na tao. Ang isang patay na tao ay ang kahulugan ng Lucius na ibinigay ni Thomas. Walang nang ahas na magsalita kay Lucius ng ganito. Siya ang tyrant sa South City at ang may-ari ng water cloud. Nakakatakot ang presensya niya kaya kailangang bisitahin siya ng bawat mayamang pumupunta sa lugar na ito. Ngunit siya ay tinukoy bilang isang patay na tao ni Thomas. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Napangisi si Thomas. Agad na narinig ang grupo ng mga tao na sumisigaw sa pare-parehong paraan. Diyos ng digmaan. Kapangyarihan ng makapangyarihan. Diyos ng digmaan. Kapangyarihan ng makapangyarihan. Diyos ng digmaan. Kapangyarihan ng makapangyarihan. Napakalakas ng kanilang kahangahangang paraan kaya natakot ang mga nasasakupan ni Lucius hanggang sa hindi na sila naglakas loob na kumilos. Ang ilan na mahiyain ay direktang umihi. Natakot sila bago pa man magsimula ang labanan. Paano pa sila makakalaban? Noon lang naunawaan ni Lucius kung gaano kalaki ang pagkakaiba nila. Nagkaroon ng karagatan sa pagitan nila ni Thomas. Thomas Mayo, huwag kang mayabang. Mamatay man ako ngayon, gusto kong ilibing ka kasama ko. Patayin siya. Sa sandaling ibinigay niya ang kanyang utos, isang malaking grupo ng mga subordinate ang tumakbo ng diretso patungo kay Thomas. Ang kanilang mga pag-iisip ay napakasimple. Kailangan lang nilang patayin si Thomas. Mamatay man sila, ililibing din nila siya ng magkasama. Natural, marami sa kanila ang naisip na hulihin ang pinuno upang talunin nila ang iba. Hanggat nahuli nila si Thomas, mapipilitan nilang umalis ang mga taong iyon sa labas. Ang konsepto ay perpekto, ngunit ang buhay ay makatotohanan. Kabanata 605. Ang lakas ni Thomas ay lampas sa kanilang imahinasyon. Sa pagharap sa kanilang mise-en-sceneng pag-atake, nagawang lutisin ni Thomas ang lahat ng maluwag. Bukod dito, hindi binitawan ni Thomas ang sinumang nang ahas na manakit sa kanya.
Nagkalat ang mga patay at nasugatan sa lupa. Ang mga miyembro ng Power of Almighty ay natural na hindi tumabi at manood ng palabas. Direkta silang pumasok sa loob, at ang maliit na winehouse ay napuno ng dalawang grupo ng mga tao. Sa huli, ang winehouse ay direktang bumagsak. Napakasikip kaya napuno ng mga tao ang winehouse. Ang mga nasasakupan ni Lucius ay hindi makatakas kahit na gusto nila, at lahat sila ay sinuntok sa lupa ng Power of Almighty's members. Ang isang grupo ay mga leon, habang ang isa naman ay mga teddy bear lamang. Ang kanilang mga antas ay ganap na naiiba. Hindi nagtagal, pinatira ng mga miyembro ng Power of Almighty ang lahat mula sa water cloud. Napahiga silang lahat sa lupa habang kumikibot. Ang mga hindi nasugatan ay napahiga din sa lupa at nagpanggap na nasugatan. Walang nang-ahas na tumayo at lumaban sa kanila. Noong una ay gusto ni Lucius na tambangan si Thomas, ngunit natalo niya ang kanyang sarili. Siya ay ini-set up. Paano niya inaasahan na ito ang magiging wakas? Lumuhad. May humawak sa balikat ni Lucius kaya napaipit siya sa lupa. Siya ay naging isang malupit na ginugol ang kalahati ng kanyang buhay sa South City, ngunit hindi niya akalain na haantong siya sa ganito balang araw. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Thomas, at humajejek. May mga bagong talento sa bawat henerasyon, at ang dating henerasyon ay palaging papalitan ng mga bagong henerasyon. Nawala ko. Thomas, ang galing mo. Taos puso akong kumbinsido sa iyo. Hindi siya nilinggan ni Thomas. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang lalaki na magsuot ng coat para kay Vanny at tinulungan itong umupo sa tabi ng mesa. Uminom siya ng malinis na alak para magpainit ng katawan. Tumalikod si Thomas at sinabi kay Lucius, marumi ang South City dahil sa mga presensyang tulad mo. Ang isang hamak na tulad ni Caleb ay kayang gawin ang lahat ng gusto niya dahil sinusuportahan mo siya mula sa likuran. Nakakadiri si Caleb, pero mas nandidiri ka. Ngumisi si Lucius. Yan ang style ko. Mamamatay ako sa paraan ng pamumuhay ko. Tumanggaw si Thomas. Ngunit, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyong anak pagkatapos mong mamatay? Kumunat ang noo ni Lucius. Anong gusto mong gawin sa anak ko? May kailangan ba akong gawin? Malamig na sinabi ni Thomas, napakaraming masasamang bagay ang ginawa ni Caleb. Sinaktan niya ang hindi mabilang na mga inosenteng babae at sinira ang hindi mabilang na masasayang pamilya. Sinuportahan siya ng water cloud noon, kaya walang nang-ahas na gawin sa kanya ang ibang tao. Ngunit mula ngayon, ang ulap ng tubig ay bumagsak. Isipin mo, paano siya pakikitunguhan ng mga kaaway niya. Nagising si Lucius sa sinabi ni Thomas. Oo, kapag namatay si Lucius, babagsak ang water cloud. Si Caleb ay walang kakayahan, at siya ay isang taong may kapansanan ngayon. Gaano siya kagaling? Kung siya ay binugbog hanggang mamatay, ito ay maituturing na isang maliit na parusa. Ang pinaka nakakatakot para sa kanya ay ang matagpuan ng kanyang mga kaaway at pahihirapan araw-araw. Sa oras na iyon, hindi siya mabubuhay o mamatay ng mapayapa. Nang maisip ito ni Lucius, labis siyang nalungkot. Thomas, napakalupit mo. Galit na saway ni Thomas, malupit ako. Napaka-ignorante mo pa rin ngayon. Daranasin mo ang karma na ito dahil karapat-dapat ka sa mga kahihinatnan ng iyong ginawa. Kinagat ni Lucius ang kanyang mga ngipin, at gusto niyang maghayganti. Sinaman niya ng tingin si Thomas. Hindi dapat masyadong malupit ang isang tao. Thomas Mayo, sa tingin mo ba ay maaari kang maging napakayabang? Malapit ka nang umiyak. Oh, gagawin ko ba? Haha. Siyempre, itinaas ni Lucius ang kanyang ulo, at mukhang nasiyahan siya sa kanyang diskarte. Sa tingin mo ikaw lang ang hahawakan ko. Ikaw ay mali. Dalawang paghahanda na ang ginawa ko sa pagkakataong ito. Gusto kitang hawakan, at gusto ko ring harapin ang girlfriend mo. Inayos ko ang mga tauhan ko na pumunta sa hotel na tinutuluyan mo. This time, baka napatay na ang girlfriend mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo muli. Iyong mga lalaking inayos ko ang mga eksperto sa pagdungis sa mga babae.
Ang iyong kasintahan ay mukhang napakarilag. Masaya sana silang naglalaro ngayon. Thomas, kahit patayin mo ako, ano? Hindi ba habang buhay kang masasaktan? Walang mananalo sa digmaang ito. Ha ha ha. Kabanata 606. Tiningnan ni Lucio si Thomas sa gilid ng kanyang mga mata. Akala niya ay magagalit at matatakot siya kay Thomas pagkatapos niyang sabihin iyon. Mas magiging masaya siya kung mas magagalit si Thomas. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nalito kay Lucius. Hindi gumagalaw si Thomas na para bang hindi niya narinig si Lucius. Nakaupo lang siya sa upuan in a relaxed manner habang umiinom ng wine. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Lucius. Ito ay hindi maarap. Matapos sabihin ng isang tao ang isang bagay, anong uri ng pagtugon ang magiging dahilan kung bakit hindi ito katanggap-tanggap sa mga tao? Isang suportang sagot. Hindi. Isang pagtanggi. Ito ay upang manatiling tahimik. Narinig ka man niya, nagkunwari siyang hindi kanya narinig. Hindi ka lang niya pinansin na parang hangin lang ang mga salita mo. Phew. Ang tugon ni Thomas na ikinagalit ni Lucius. Sinigawan niya si Thomas, Hoy, narinig mo ba ako? Nakipag-ayos na ako sa girlfriend mo. Huli na kahit isama mo agad ang mga lalaki mo. Wala ka bang sagot? Mukhang hindi pa rin narinig ni Thomas. Nagpatuloy siya sa pagkain at pag-inom ng relaxing. Thomas Mayo. Magsalita ka. Pairan mo ang bibig niya. Agad namang may lumapit at tinakpan ng tuwalya ang bibig ni Lucius kaya hindi na nakapagsalita pa si Lucius. Ngunit, nag-alala si Vanny, at tinanong niya, Thomas, wala ka ba talagang planong gawin? Walang pakialam na sinabi ni Thomas, lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kailangan mo lang manatiling kalmado at magpahinga. Ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Si Vanny ay hindi kailanman nakadama ng ganoon kaligtas. Naglabas si Thomas ng malakas na power aura na hindi niya naranasan. Siya ay tulad ng isang kaawa-awang maliit na tupa na tumakbo sa ligaw na puno ng mga lobo, at siya ay protektado ng isang lalaking leon na hari sa huli. Ang pakiramdam na ito ay napaka-intriguing ngunit tunay na totoo. ***** lobby ng hotel. Itinulak ng kung sino ang pinto, at pumasok ang isang malaking grupo ng mga tao. Lahat sila ay hubad na pang-itaas na katawan na may mga tato, at may hawak silang mga palakol. Matapos makita ng receptionist ang grupong ito ng mga tao, sa sobrang takot niya ay nagtago siya sa ilalim ng reception table. Naglakad ang isa sa mga lalaki sa reception counter. Malakas niyang ibinato ang kanyang palakol sa counter at sumigaw. Saang silid at saang palapag ang tinutuluyan ngayon ni Adery Owen. Hindi naman nang ahas ang receptionist na suwayan siya at agad na hinanap ang pangalan. Nakatira si Adery Owen sa room 608. Okay, ibigay mo sa akin ang extrang room card. Heto na, nanginginig ang receptionist habang inabot sa kanya ang room card. Matapos kunin ito ng lalaki, idinagdag niya, ang water cloud ay humahawak ng negosyo, kaya mas mabuting huwag kayong makialam. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, papatayin kita anumang oras. Sa sobrang takot ng receptionist ay muntik na siyang umiyak. Narinig nila na ang mga tao mula sa water cloud ay napakasobra. Ngayon, sa wakas ay naranasan na nila ito. Naglakad ang grupo ng mga lalaki sa elevator, at pumasok sila sa loob. Pagkatapos nilang i-swipe ang room card, matagumpay silang nakarating sa ika-6 na palapag. Ding dong. Bumukas ang pinto ng elevator. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas. Dumating sila sa madilim na koridor habang nakatingin sa dulo. Isang matipunong lalaki ang nakatayo sa isang dulo ng koridor, habang ang isa pang lalaki na may dalang busog at palaso ay nakatayo sa kabilang dulo. Ang mahaba at makitid na pasilyo ay hinarang ng dalawang lalaki. Sila ay sina Leo at Sagittarius mula sa 12 Golden Zodiacs. Actually, may special relationship pa silang dalawa na hindi alam ng outsiders, which was that they were biological siblings. Si Sagittarius ang nakatatandang kapatid, at si Leo ang nakababatang kapatid.
Hindi sila kilala ng grupong ito ng mga lalaking kalahating hubad. Akala nila'y silang dalawa lang ang attendant sa hotel. Naghiwalay sila para sumulong sa dalawang linya habang hinanap nila ang room 608. Naglakad sila ng mga 3 metro ang layo. Whoosh! Isang palaso ang lumipad sa ere at direktang tumagos sa hita ng isang lalaki. Masakit na napaungol ang lalaking iyon, napahiga sa lupa, at tinakpan ang hita habang sumisigaw. Sinimulan ng Sagittarius ang pag-atake. Kabanata 607. Darn it! Nang ahas ka bang saktan ang ating mga tao mula sa water cloud? Gusto mo na bang mamatay? Mga kapatid, alis na tayo. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod, ngunit hindi sila kinatakutan ni Sagittarius. Nagpaputok siya ng pana ng sunod-sunod, at napakabilis niya. Ang mas nakakatakot, hindi niya pinalampas. Bawat palaso mula sa kanya ay nagagawang patulan ang target at masugatan ang hita ng isang tao. Tumpak ang archery ng Sagittarius, ngunit napakabait niya kaya hindi niya pinatay ang mga ito. Sa totoo lang, kung gugustuhin niya, hindi magiging problema para sa kanya na pumatay ng isang tao gamit ang isang palaso. Anong nangyayari? Multo ba ang lalaking iyon? Umatras. Bumalik ka na sa elevator. Nagulat ang lahat sa pamamana ni Sagittarius. Gusto nilang bumalik sa elevator, ngunit huli na ang lahat para huminto sila ngayon. Mabilis na lumipat si Leo sa gitna nila. Sa sobrang bilis niya ay walang nakakaalam sa kanya. Siya ang lalaking mula sa 12 Golden Zodiacs na nakakagalaw sa pinakamabilis na bilis, Leo. Pagpapasimple ang naging panuntunan. Ang kanyang mga aksyon ay napakasimple at praktikal. Bawat suntok at sipa mula sa kanya ay napakasimple. Mukhang napakadaling magtago, ngunit walang makakaiwas sa kanya. Isang salita lang iyon, na mabilis. Kitang-kita nila na gusto niyang atakihin ang kanilang dibdib, at nakita rin nilang paparating ang suntok nito, ngunit hindi makagalaw ang kanilang katawan ng kasing bilis ng kanyang pagkilos. Hindi man lang nahadyap ng kanilang mga mata ang kanyang paggalaw. Bang! Bago ka sumagot, lumipad ka na. Nakakatawa. Sa tingin mo ba kami ay malambot na masa na maaari mong kurutin? Ang lakas ng loob mong lumapit sa amin. Mamamatay ka na ngayon. Ang ilan sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga palakol at gustong sabay na laslasen si Leo. Pero, parang slow motion replay ang mga galaw nila para kay Leo. Mahirap para sa kanya na hindi itago. Bang! 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 Matapos ang 3 sunod-sunod na suntok, lumipad silang 3 at tumama sa kisame. Pagkatapos, bumagsak sila sa lupa ng malakas na halos masuka sila. Masyado siyang mabilis. Whoosh! Sa kabilang banda, mas maraming mga palaso ang ipinutok, at marami ang pinaputok ng kanilang mga hita. Wala pang 1 minuto, lahat ng 25 kalahating hubad na lalaki ay naayos na. Puno ng masakit na daing at dugo ang buong koridor. Ang mga walang kwentang palakol ay nakakalat sa buong lupa. Nakaayos ako ng 12, sabi ni Leo. 13 mula sa akin. Sagittarius flash ng isang mahinang ngiti. Ikaw pa ang nakababatang kapatid. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Ngumisi si Leo. Ginamit ko ang aking mga kamao, habang ikaw ay gumamit ng mga palaso. Siyempre, mas mabilis kang humawak sa kanila. Kung kaya mo, makipagkompetensya tayo sa ating mga kamay. Sinabi ni Sagittarius nang hindi lumingon, bakit ko dapat isuko ang aking kalamangan at makipagkompetensya sa aking kahinaan? Mahirap intindihin ang mindset ng isang nakababatang kapatid. Pwede bang itigil mo na ang pagsasabi na ako ang nakababatang kapatid? Ngunit ito ay isang katotohanan na ikaw talaga ang aking nakaba. Batang kapatid, kakapanganak ko lang makalipas ang ilang minuto. Ikaw pa rin ang aking nakababatang kapatid, sa kabilang banda, sa winehouse sa Alleytown. Si Thomas ay umiinom ng alak. Nagring ang phone niya. Sinagot niya ito at binuksan ang speaker. Pagkatapos, inilagay niya ang telepono sa harap ni Lucius. Maririnig ang mga ungol mula sa telepono.
Nakaramdam ito ng takot sa mga tao pagkatapos nilang marinig ito. Kinuha ni Thomas ang tuwalya sa bibig ni Lucius at walang pakialam na nagtanong. Familiar ka ba sa mga boses na ito? Maingat na pinakinggan ni Lucius ang mga boses, at pinatayo nito ang kanyang balahibo. Alam niyang mga subordinate niya ito. Pinapunta niya ang mga taong iyon sa hotel para harapin si Addery. Bakit sila biglang? Itinaas ni Lucius ang ulo at tumingin kay Thomas. Puno ng pagtataka at takot ang kanyang tingin. No wonder hindi natinag si Thomas sa sinabi niya kanina. Nakahanda na pala si Thomas. Siya ay lubos na natalo sa labanang ito. Kabanata 608. Ilang dosenang taon nang naging gangster si Lucius, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking kalaban gaya ni Thomas. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang natalo. Thomas Mayo, sino ka ba? Ang taong may ganoong kakayahan at katalinuhan ay hindi maaaring maging isang ordinaryong tao. Masyadong maraming hindi kapani-paniwalang tao sa mundo. Kung lalabas ka at titingnan, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mga tao na palaging may mas magaling kaysa sa iyo. Gumagawa ka lang bilang isang tyrant sa maliit na lugar na ito tulad ng South City sa buong buhay mo, kaya palagi kang magiging makitid ang isip. Hindi mo maiintindihan ang nakakatakot na bahagi ng mundo, walang pakialam na sabi ni Thomas. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lucius. Matanda na ako. Hindi madaling magkaroon ng matibay na ugat sa South City. Paano posible na gusto pa ring umalis sa lugar na ito? Ang masisisi ko lang ay ang nakakadismaya kong anak. Gusto lang niyang magsaya, nasaktan ka niya sa halip na iba. Sa oras na ito, ano pa ang masasabi niya? Ikanaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ipadala mo siya sa police station. Kailangan kong hayaan ang lahat ng tao sa South City na makita kung paano mapaparusahan ang ganitong uri ng jerk. Biglang sinabi ni Lucius. Hoy, Thomas, sigurado ka bang pinapunta mo ako sa istasyon ng pulis? Mayroon akong napakatibay na pundasyon sa South City. Sa tingin mo ba mapaparusahan ako kapag ginawa mo ito? Ito ba ay isang anyo ng provocation o puzzlement? Masayang sinabi ni Thomas, huwag kang mag-alala. Ang mga taong pinadalhan ko ay tiyak na mapaparusahan. Kung hindi, ang istasyon ng pulisya sa South City ay mapaparusahan. Kung maglakas loob si Thomas na magsabi ng ganito, maiisip mo ang kanyang katayuan sa lipunan. Agad na natigilan si Lucius. Hindi kasing simple ng inaakala niya si Thomas. Hindi gangster ang lalaking ito. Siya ay nagkaroon ng mas nakakatakot na katayuan sa lipunan. Bakit nila sinaktan ang isang lalaking tulad nito? Ito ang kanyang kapalaran. Matapos madala si Lucius, sinabi ni Thomas kay Vanny, magpalit ka ng isang set ng malinis na damit. Pagkatapos, ibabalik kita sa Southland District. Sige, inangat ni Vanny ang ulo at tumingin sa langit na naging maaliwalas. Sobrang saya ng mood niya. Ilang taon niyang pinigilan ang sarili at namuhay ng miserable sa South City. Akala niya noong una ay mabubuhay siya ng ganoon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sino ang mag-aasam na mababaligtad ang sitwasyon? Muling lumiwanag ang buhay niya. Sa wakas ay sumikat ang araw sa kanya. Ryan, babalik ako ngayon. Pagkatapos noon, ibinalik ni Thomas si Vanny sa hotel, at nagkita sila ni Addery pati na rin si William. Pagkatapos nilang bumili ng mga high-speed rail ticket, inimpake na nila ang kanilang mga gamit at umalis. Ang paglalakbay na ito sa South City ay itinuturing na perpektong nagtatapos. Sa loob lang ng ilang araw, sobra na ang naranasan nila. Mula sa pag-agaw sa kanilang mga upuan hanggang sa pagliligtas kay William, mula sa auction hanggang sa mayayamang mga ngaso, mula sa pag-provoke ni Caleb sa bola hanggang sa digmaan, kay Lucius. Nagkaroon lang ng sobra. Pakiramdam ni Addery ay naranasan na niya ang lahat ng naranasan niya sa buong buhay niya nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, napagtanto niya kung gaano kasimple ang buhay niya noon. Tinanong niya si Thomas, noong ikaw ay nasa kanlurang baybayin, ang iyong pang-araw-araw na buhay ba ay puno rin ng panganib tulad ng nangyari sa South City?
Simpleng sagot ni Thomas. Higit pa riyan. Kung tutuusin, ang South City ay isang maliit na lugar lamang. Pagkatapos ng lahat, ang Water Cloud ay isang lokal na outdated na maliit na gangster group, kaya mahirap para sa kanila na magtagumpay. Ang mga kaaway na nakatagpo ni Thomas sa kanlurang baybayin ay mas malakas kaysa sa isang grupo na may klase tulad ng Water Cloud sa South City. Dahil dito, lalo pang hinangaan ni Adderley si Thomas. Ang isang tao lamang, na nakaranas ng buhay at kamatayan at nakaligtas pa rin, ay isang tunay na malakas na tao. Naging Diyos na si Thomas sa puso ni Adderley. Sa pagbabalik nila sa high-speed rail sa pagkakataong ito, nagkataon silang sumakay sa parehong riles gaya ng ginawa nila noong huling pagkakataon. Gayunpaman, walang mga tao na mangagaw ng kanilang mga upuan sa oras na ito. Nakilala ng punong konduktor si Thomas sa unang tingin, at ang kanyang saloobin ay napakagalang. Nagayos siya mula sa pagpasok sa tren hanggang sa pagbaba ng tren ng napakahusay at matino. Kabanata 609. Natural, ito ay dahil alam ng punong konduktor ang tunay na pagkatao ni Thomas. Hindi lang niya iginalang si Thomas, mas natakot siya kay Thomas. Bumaba sila sa high-speed rail. Kinuha ni Thomas ang kanyang sasakyan bago niya personal na ihatid sina Adderley at William pabalik sa Kindness Clinic. Habang nasa daan, iniisip ni Thomas kung saan niya dapat mahanap si Vanny pansamantala. Dapat ba niyang hayaan siyang bumalik kay Adderley at para makasama niya ito ng ilang araw? Hindi. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Vanny. Kung bumalik siya kasama si Adderley, posibleng makatagpo siya ng panganib. Malalagay pa nito sa panganib sina Adderley at William. Matapos mag-isip ng ilang sandali si Thomas, nagpasya siyang hayaan siyang manatili sa punong tanggapan sa Southland District. Mayroong isang lugar para sa tirahan, at maaari pa siyang protektahan ni Samson at 12 Golden Zodiacs, kaya hindi naging problema ang kanyang kaligtasan. Sa loob ng kotse. Tanong ni Vanny, Thomas, makikilala ko ba si Ryan pagkatapos kong bumalik? Matapat na sinabi ni Thomas, sa tingin ko hindi mo kaya. Si Ryan ay ginagamit ng isang grupo ng masasamang tao para labanan ako dahil sa iyo. Ha? Natarante si Vanny. Pero bakit mo pa rin ako iniligtas? Sabi ni Thomas, kung ililigtas kita, maaalis ko ang pag-aalala ni Ryan. Tapos, gusto kong makumbinsi siya kapag natalo siya sa akin. Sa oras na iyon, hahayaan kitang makilala siya muli. Hindi ako magsisinungaling. Ang gusto kong gawin ay si Ryan ng mahusay na talento. Labis na interesado si Vanny sa pahayag ni Thomas. Napangiti siya at sinabing, ang galing ni Ryan. Siyempre, hindi ka mas masama. Pero sa pananaw ko, hindi ka pa rin kasing galing ni Ryan. Speaking of intelligence, hindi ka kasing galing niya. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Sa pinakamasamang senaryo, maaari akong direktang magpakita at hayaan siyang sumama sa iyong panig. Sa kasong ito, hindi ba magkakaroon ka ng mas kaunting problema? Humalaklak si Thomas. Ayos lang. Kung gagamitin kita para sumama siya sa tabi ko, ibaba ako sa ibang masasamang tao. Gusto kong mawala si Ryan at makumbinsi sa akin. Nagpout si Vanny sa pang-aalipusta. Anyways, hindi ako naniniwala na matatalo mo si Ryan. Pero huwag kang mag-alala. Maaari mo akong hayaang magpakita kung kailan mo gusto. Nasa tabi mo ako ngayon. Tumawa si Thomas nang hindi sumasagot. Matatalo ba siya kay Ryan? Ito ay posible. Ngunit, dahil maaaring talunin ni Thomas si Ryan ng isang beses, magagawa niya itong talunin sa pangalawang pagkakataon. Nais niyang i-replay muli ang makasaysayang kwento ng pag-recruit ni Napoleon Bonaparte ng kanyang Imperial Guard sa panahong ito. Habang nagkukwentuhan sila biglang nabara yung highway. Kinailangan ni Thomas na tapakan ang preno para ihinto ang sasakyan. Naguguluhan siyang tumingin sa harapan. Napakalayo pa noon sa pangunahing lugar ng bayan. Karaniwang walang maraming sasakyan. Theoretically, imposibleng magkaroon ng traffic jam. Tingnan mo,
Inabot ni Vanny para ituro ang kaliwang harap. Sabay-sabay na napatingin ang lahat. Nag-aapoy ang nagngangalit na apoy sa bundok na hindi kalayuan, at tila susunugan ng napakalaking apoy ang buong bundok. Nasusunog na ba ang kagubatan ngayon? Sandaling naalala ni Thomas na ang lugar na iyon ay tila ang sikat na bahagi ng kagubatan sa Southland District. Ito ay itinatag lamang ng wala pang 2 taon, at ito ay isang sikat na atraksyong panturista sa Southland District. Noong una ay matao ang lugar na iyon. Ngayon, naglalagablab ang nagngangalit na apoy. Sobrang nakakatakot. Iniisip niya kung gaano karaming mga tao ang masusugatan at kung gaano karaming mga tao ang mamamatay. Bibo, isang truck ng bumbero ang dumaan sa emergency lane sa gilid habang sabik silang sumugod sa Forest Park upang apulahin ang apoy. Napakadelikado ng sitwasyon, kaya kinailangan nilang makipagkarera laban sa oras. Gayunpaman, bago makalayo ang truck ng bumbero, isang aksidente ang nangyari. Kabanata 610. Huminto ang fire truck matapos itong itaboy sa layong 200 metro. Pagkatapos, bumaba ang mga bumbero mula sa truck ng bumbero at nag-usap tungkol sa isang bagay. Naharang ang kalsada sa harapan, at parami ng parami ang mga driver na bumababa sa kanilang mga sasakyan upang panoorin ang palabas. Sa kanila, marami sa kanila ang nagtuturo ng kung ano-ano, na parang pinapagalitan. Nang makita ni Thomas ang sitwasyong ito, bahagyang kumunat ang noo niya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba. Umupo ka sa kotse at huwag kang lalabas. Pupunta ako sa harap at titingnan. Lumapit si Thomas. Bago siya lumipat sa harapan, naintindihan niya ang nangyayari. Isang SUV pala ang nakaparada sa emergency lane. Mahaba at malapad ang katawan ng sasakyan, kaya nakaharang ito sa buong emergency lane. Hindi makadaan ang fire truck sa likod. Apulahin sana ng fire truck ang apoy. Nanganganib ang buhay ng mga tao, ngunit nakaharang ang truck ng bumbero sa kalsada at hindi na makagalaw. Pakiramdam ng mga bumbero ay nagtrabaho, habang ang mga nanonood ay nakaramdam din ng pagkabalisa habang sila ay nanonood. Gayunpaman, hindi mapakali ang may-ari ng SUV at ang babaeng nasa passenger seat. Ang may-ari ng kotse ay nakikinig sa ilang mga kanta sa kanyang mga headphone, habang ang babae ay iginuhit ang kanyang mga kilay sa salamin. Wala silang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao, at hindi nila pinansin ang mga tanong ng mga bumbero. Sa huli, naramdaman ng isang bumbero ang pag-andar, kaya malakas niyang kinatok ang bintana ng sasakyan. Sa oras na ito, bumaba ang may-ari ng kotse at sinabing, "Bakit mo kinatok ang bintana ko? Alam mo ba kung sino ako? Kung magagalit ka sa akin, mapupunta ka sa isang kakilakilabot na kalagayan." Pinagalitan ng bumbero, "Nagmamadali kaming apulahin ang apoy, pero nasa emergency lane ang sasakyan mo. Pakilipat agad ang sasakyan mo." Napangisi ang may-ari ng sasakyan. Lumayo. Paano lumipat? Nakaharang ang daan ngayon. Maaari mong ipakita sa akin kung paano ilipat ang aking sasakyan. At saka, anong klaseng tono ang kinakausap mo ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Samuel Campbell. Ang pinuno ng pangkat ng pulisya sa Southland District, si Angus Mason ay aking pinsan. Kung nasaktan mo ako, naniniwala ka ba na maaari kitang tanggalin anumang oras? Pakiramdam ng bumbero ay nagtrabaho at galit. Ang bumbero ay hindi maaaring masaktan si Angus, ngunit ang bundok ay nasusunog ngayon. Sa kalsada lang kaya sila balisa. Naiinip na sinabi ni Samuel, "Bakit ka nababalisa? Hindi lang ikaw ang fire truck. Nakalabas na ang lahat ng fire brigade sa Southland District. Marami ng mga truck ng bumbero ang dumaan upang apulahin ang apoy, kaya hindi ikaw ang pinakamahalaga. Kaya, dapat sa totoo lang manatili ka lang dito. Kapag hindi na makaalis ang kalsada, natural kong ilalayo ang sasakyan ko para sa iyo. Kailangan mong maging makatwiran, tama ba? Maging makatwiran." Ang mga tao ay galit na galit pagkatapos nilang marinig ito. Gayunpaman, ano pa ang magagawa nila?
May suporta ang lalaking ito, at mayaman ang kanyang pamilya. Ang ganitong uri ng tao na may pera at kapangyarihan ay hindi maaaring masaktan ng mga normal na tao. Tsaka, nakaharang ang kalsada ng ganito. Kahit na gusto nilang ilipat niya ang kanyang sasakyan, paano siya makakakilos? Kaya naman, maliban sa palihim na pag-alitan siya, wala talaga silang solusyon. Sa oras na ito, buong pagmamalaking lumakad si Thomas. Sinabi niya sa isang malalim ngunit matalim na tono, na susunog ang parke ng kagubatan, at ang fire truck ay nagmamadali upang patayin ang apoy at iligtas ang mga tao. Ngunit, ikaw ay sumasakop sa emergency lane at hindi lumalayo. Gumagawa ka ng krimen, alam mo ba iyon? Napatingin si Samuel kay Thomas. Sino ka? May karapatan ka bang magsalita dito? Umalis ka. Lumapit si Thomas sa kanya. Bilang pamilya ng isang pulis, hindi ka nagpapakita ng magandang halimbawa para sa mga tao, ngunit nakagawa ka ng krimen kapag malinaw na alam mo ito. Doble ang kasalanan mo. Ang kahihiyan ni Angus sa pagkakaroon ng pinsan na tulad mo. Nagalit si Samuel. Hoy, ikaw ay maliit na freak. Naglakas loob ka bang baliwalain ang pinsan ko? Pinapatay kita. Si Samuel ay nakagawa ng mga krimen, at hindi niya matiis na marinig ang anumang bagay na laban sa kanya. Ang mga tao ay palaging nambobola at nalulugod sa kanya. Paano naging posible na pag-alitan siya ng mga ito sa harap niya? Hindi kinaya ng kanyang dignidad. Binuksan ni Samuel ang trunk ng SUV, naglabas ng baseball stick mula sa trunk, at inihampas ito kay Thomas. Huli na para pigilan siya ng bumbero. Gayunpaman, ano ang paggamit ng baseball stick sa harap ni Thomas? Nagbigay ng kick-out si Thomas. Pagkatapos, lumipad palabas si Samuel at ang baseball stick. Nataman niya ang guardrail, at nasugatan ang kanyang likod. Sobrang sakit ng nararamdaman niya kaya napasigaw siya. Little freak, naglakas loob ka pa ring lumaban. Tapos ka na. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.